Okay, Merimon, gaano ba karami ang gusali dyan sa KOJC compound? May balita ka ba kung ilan ng na-search ng ating kapulisan? Pops J, dito sa ang KOJC compound kasi 30 hectares yan eh. Oo. So nasa 42 yung buildings. So parang ang Marami, ratio oo. nito, one is parang abot ng 5 hectares kada building ito. At yung huli sa mga report na nakuha nga natin, wala pa sa 1/4 yung mga napasok daw o yung na-raid ng pulisya. Pero ito ang isang impormasyon na nakuha natin Okay. mula sa isang miyembro ng KOJC. Natapos na raw. Yun yung nasabi sa atin, natapos na raw na libutin lahat daw ng mga gusali dito sa loob ng compound. Oo. At ilang beses daw na pabalik-balik na ginagawa raw ng pulisya yung pagbisita doon sa mga building. Yun nga lang, hindi natin ito maberipika kasi hindi pa tayo makakuha ng statement sa pulisya. More so kay General Torre III. Kaya hindi pa natin ma-verify kung totoo nga ba ito. Pero nakuha natin yung detalye na yun, informasyon na yan mula sa isang miyembro ng KOJC na nandito sa labas mismo. Merimon, nasuyod na pala lahat ng gusali dyan sa KOJC compound, ano? At wala kang balita kung meron silang nakita o namataan man lamang itong ni Anino, ni Pastor Quiboloy. Wala silang impormasyon na ganon. Siguro, Pops, yung pinakamalapit na lang na paglolocate natin kay Pastor Apollo Quiboloy ay makukuha dun sa yung radar na gagamitin para nga doon sa heartbeat. So, hahanapin ngayon sa mga bunker o underground kung meron dito makukuha ang parang pulse. So, safe to assume daw yung pinaka-reaction na hinahanap nila. Posibleng doon nga raw malolocate itong si Pastor Apollo Quiboloy. Pero aside from that, wala pa tayong ibang detalye o impormasyon na nakukuha. Dahil ngayon, ang pinaka-nangyayari ay niligpit ang pwesto dito ng prayer rally ng mga miyembro at supporters nga ng simbahan. At ito, tuloy pa rin ang pagpoprotesta ng mga miyembro ng simbahan kahit niligpit na sila mula doon sa malapit sa gate, Pops J. Merimon, kamusta ang mga daanan patungo at papalabas ng airport? So kanina, Pops J, kasi medyo ang naapektuhan nito yung entry and exit points dito sa Davao International Airport. Pero dahil nga niligpit na Maluwag na. itong dulong bahagi kasi sarado ito. Sarado ito yung papunta doon mismo sa gate. Oo. Pati ito, yung sa may intersection, papuntang CP Garcia, sarado yan. Pero dahil ngayon na niligpit na, chances are pabubuksan na ito at yung daloy nga ng trapiko, hindi na nila kailangan umikot pa para lang makadaan. Kasi nabanggit din sa atin sa isang mga nakausap natin na driver dito, yung mga bus din daw kailangan magre-route sa ibang direction pa, imbis na dito na lang daw talaga dadaan. So yun yung issue, yung sitwasyon ngayon pagdating sa daloy ng trapiko. So sa mga oras na ito, hindi pa madaanan ng mga sasakyan, yung mga lansangan na yan na nabanggit mo. Pero paano naman, kamusta naman Merimon ang pakikipag-communicate mo sa mga nandyan? Pops J, pagdating sa pakikipag-usap sa mga lokal na nandito, pagkakausapin mo naman sila sa Tagalog, ay magkakaroon ng malinaw na komunikasyon. Pero pag dumating na kasi sa mga sitwasyon na madadala na ng damdamin sa mga pangyayari, itong pagitan nga ng pulisya at ng mga miyembro ng KOJC, napupunta na ang communication nila sa salita ng Davao. Kaya hindi rin natin minsan mabigyan talaga ng malinaw na konteksto yung pangyayari, bukod na lang sa kung magtatanong tayo sa iba pang mga lokal dito para mabigyan tayo ng translation sa kung ano nga ba yung sinasabi nila. And commonly, ang pinakasinasabi nga nila dito ay yung yung pagtawag nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na bumitaw na sa kanyang katungkulan sa posisyon bilang presidente dahil nga raw nakikita nila na itong search operations ay isang paglabag sa karapatang pantao nga raw ni Pastor Apollo Quiboloy at ng mga nadadamay dito. At the same time, ang pinaka-isang room of concern nila dito is yung harassment, both sides ng pulisya at saka ng mga miyembro ng KOJC. Yun yung ilan sa mga parang dinadaing nila yung chances o yung mga sitwasyon kung saan meron daw parang harassment na nangyayari sa pagitan nila, Pops J. Merimon, bakit daw ba pinipigilan ng KOJC members yung mga pulis at ano ang sagot ng mga otoridad? Noong una kasi kaninang mga tanghali, Pops J, dahil ongoing nga, actually 3 araw na yung kanilang prayer rally, ang sinabi sa kanila ng pulisya ay magligpit na sila, kanina pa tong tanghali. Pero ang sinasabi ng mga miyembro ng KOJC na meron silang legal na dokumento at meron daw silang permit mula sa LGU ng Davao na ipagpatuloy itong kanilang prayer rally. Kaya ito na pinagpatuloy nila ito. Yun nga lang, nung pumatak na ng bandang alas 3 pa alas 4, yun ay nagbigay na ng 5 minuto ang Davao City Police na magligpit na at lisanin na ng mga miyembro ng KOJC ang lugar na ito. Kaya nag-pack up na, niligpit na ng pulisya yung stage, yung sound system. At ang dadaing naman dyan ng mga miyembro ng KOJC na sana raw na hindi raw sila dapat pinapaalis sa kanilang property mismo. Yun yung nakita natin kanina kasi parang nasa sandwich yung mga miyembro ng KOJC sa gilid. Hanggang sa ngayon, nandito na nga sila, lumipat na sila para ipagpatuloy yung kanilang protesta, Pops J.